aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan, kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Juda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion, kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang ating buhay, ganun din ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan sa liwanag ng Salita ng Diyos. Ngayon ay pinaparangalan natin ang mahal na ina bilang Reyna. Ekstensyon ng maringal na pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ni Maria. Nang si Maria ay umakyat sa langit, katawan at kaluluwa, hindi siya kapantay ng kanyang anak na hari, lalo na hindi niya ito karibal. Siya ay reyna at ina. Kaya't marapat lamang na siya'y parangalan at may malaking impluwensya. Siya ay simpleng abang lingkod ng Panginoon. Samantalang siya'y nasa lupa, ang kanyang mismong pagpapakababa ang nagtaas sa kanya
sa kaluwalhatian ng langit. Ang kapistahan natin ngayon ay katuparan ng kanyang propesiya. Tinaas ang nasa abang kalagayan. Ang mga pagbasa natin ngayon ay hindi pinili partikular para sa kapistahan ngayon, pero nagbibigay sa atin ng mahalagang pananaw kung paano makapapasok sa paghahari ng Diyos. Sinagot ni Jesus ang tanong ng isang Pariseyong iskolar ng kautusan. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang ikalawa naman ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang buong kautusan ay pwedeng sumatotal ng dalawang kautusan ng pag-ibig. Kung tutusin, ang dalawa ay iisang utos lamang dahil ang pag-ibig sa Diyos ay di hiwalay sa pag-ibig sa kapwa. Ang ating pagbasa ay testigo ng ganitong klase ng pag-ibig. Si Ruth ay isang dayuhan, Moabita, na nagpakasal sa isang Hudyo. Natutuhan niyang umibig dahil sa tapat na pagtingin niya sa kapakanan ng kanyang kapwa. Nabagabag siya sa alalahanin ng kanyang biyenan na si Naomi. Alam natin hindi madali para sa magbiyenan na babae ang magsama sa isang bahay, lalo pa maging malapit sa isa't isa. Magkaiba sila ng henerasyon, kultura at bayan na kinalakihan. Si Naomi ay naulila sa kanyang asawa at mga anak. Naninirahan sa hindi niya sariling bayan. Kaya makikita natin kung gaano siya kadesperado at walang ibang maaasahan. Si Ruth naman, bagamat isa ding balo at walang anak, ay bata pa at may pagkakataong bumalik sa kanyang pamilya at mag-asawang muli. Ganun pa man, ang mabuting relasyon niya sa kanyang dating asawa at biyenan ang nagbigay ng daan para madiskubre niya ang kanilang Diyos, ang tunay ng nag-iisang Diyos. Minahal niya ang Diyos ng Israel at napamahal din siya kay Naomi, na handa niyang talikuran ang kanyang sariling bayan, pati ang kanyang Diyos-Diyosan, upang samahan si Naomi at sambahin ang tunay na Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa at Diyos ay magkaduktong. Sabi niya, "Huwag po ninyong hilingin iwanan ko kayo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Ang malalim na relasyon ng pag-ibig natin sa Diyos ang nagbubukas at magtuturo sa atin umibig sa ating kapwa. Kailangan natin ang init ng pag-ibig ng Diyos at ang parehong init na ito ay madarama ng mga taong nakapaligid sa atin, sa ating kapwa. Tanging sa Kanya, sa Diyos lamang ang ugat o pinagmumulan ng pangangailangan umibig. Ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay may konsekwensya. Pwede itong magdulot ng tensyon, dibisyon sa ating mga pamilya, pagtalikod sa nakagawian o nakasanayan, iwanan ng lahat para lang sa minamahal. Pero ang pag-ibig mismo magtutulak din sa atin malampasan ang mahihirap na desisyon, gawin ang nararapat. Ano mang gawin natin sa ngalan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, tinutupad natin ang kautusan na magdudulot ng malaking kasiyahan at kaligtasan. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, mahabaging Ama, at para din sa aming mahal na Inang Maria, Reyna ng Langit at Lupa, tulungan mo ako na yakapin ng may tunay na pag-ibig ang mga hinaharap kong sakripisyo, upang lumago ako sa kabanalan at dalhin ako palapit sa iyong anak. Patatagin mo rin ang aking pananampalataya. Gawin mo ako palaging nananalangin at nagnanais na matupad ang plano mo ng kaligtasan para sa amin. Nawa magkaroon ng kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga pamilya, at sa buong mundo. Ang lahat na ito hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.